Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay Exodo, Kabanata 3, talata 1 hanggang 5. Tinawag ng Diyos si Moises. Samantala, habang nagpapastol si Moises ng kawan ng biyanan niyang si Jethro na pari sa Midian, itinawid niya ang kawan sa gawing kanluran ng disyerto at nakarating siya sa Sinai, ang bundok ng Diyos. Doon ang anghel ni Yahweh ay nagpakita sa kanya na parang apoy na nagmumula sa gitna ng isang mababang punong kahoy. Kitang-kita ni Moises na nagliliyab ang puno ngunit hindi nasusunog. Kaya't nasabi niya sa kanyang sarili, nakakapagtaka naman ito. Titignan ko ngang mabuti kung bakit hindi iyon natutupok gayong nagliliyab. Nang lalapit na si Moises, tinawag siya ni Yahweh buhat sa nagliliyab na punong kahoy. Moises, Moises. Ano po iyon? Sagot niya. Sinabi ng Diyos, huwag kang lumapit. Hubarin mo ang iyong sandalyas sapagkat banal na lugar ang kinatatayuan mo. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa Book of Exodus chapter 3, verse 6 to 10. Ako ang Diyos na sinamba ng iyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Tinakpan ni Moises ang kanyang muka sapagkat natatakot siyang tumingin sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap na kanilang tinitiis at narinig ko ang kanilang pagdaing. Kaya't bumaba ako upang sila'y iligtas, ilabas sa Ehipto at ihatid sa lupaing mainam, malawak, mayaman at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kananeo, Hiteo, Amoreo, Peresyo, Hivita at Jebuseo. Narinig ko nga ang pagdaing ng aking bayan at nakikita ko ang pag-aaping ginagawa sa kanila ng mga taga-Ehipsyo. Kaya't papupuntahin kita sa paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Amen po. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Akin pong muling ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw kong gawain mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa 3 kabanata ng Exodo, versikulo 11 hanggang 14. Ang tinawag ng Diyos si Moises. Sumagot si Moises, sino po ako para humarap sa Faraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan, sabi ng Diyos. Sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang, ako'y sugo ng Diyos ng aming ninuno. Ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa akin? Sinabi ng Diyos, ako'y si ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. Ito po ang mga salita ng Diyos. Papuri po sa Diyos. Amen. Ang aklat ng Exodus, Kabanata 3, versikulo 15 hanggang 18. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh ng Diyos ng inyong mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, at ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Dumakad ka na at ipunin mo ang mga pinuno ng Israel, sabihin mo sa kanilang nagpakita ako sa iyo, akong si Yahweh, ang Diyos ng inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Sabihin mong ako'y bumaba at nakita ko ang ginagawa sa kanila ng mga Ehipsyo. Dahil dito, ilalabas ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa isang mayaman at masaganang lupain, ang lupain ng mga Kananeo, ng mga Hiteo, ng mga Amoreo, ng mga Pereseo,
ng mga Hibita at ng mga Hebuseo. Papakinggan ka ng aking bayan. Pagkatapos, isama mo ang mga pinuno ng Israel at pumunta kayo sa Paraon. Sabihin mong si Yahweh ang Diyos ng mga Hebreo ay nagpakita sa iyo at kayo'y maglalakbay ng 3 araw papunta sa ilang upang maghandog sa akin. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Exodus, chapter 3, verse 19 to 22. At talastas ko na hindi kayo pababayaang yumaon ng hari sa Ehipto, kung hindi sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay. At aking iuunat ang aking kamay, at sasaktan ko ang Ehipto ng aking buong kababalaghan na aking gagawin sa gitna ni Yaon. At pagkatapos ni Yaon ay pahintulutan niya kayong yumaon. At pagkakalooban ko ang bayang ito ng biyaya, sa paningin ng mga Ehipsyo, ay mangyayari na pagyaon ninyo ay hindi kayo yayaang walang dala. Kundi bawat babae ay hihingi sa kanyang kapwa, at sa tumatahan sa kanyang bahay ng mga hiyas na pilak, at mga hiyas na ginto, at mga damit, at inyong ipagsusuot sa inyong mga anak na lalaki at babae, at inyong sasamsaman ang mga Ehipsyo. This is the word of God. Amen.